Ilang senador ang naipit sa loob ng Senado matapos i-lockdown ang gusali at magkagulo roon kagabi. Kabilang sa mga naiwan, si Senador Bato de la Rosa na may aktibong warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC. Nasaan na nga ba ngayon si Senador Bato? Live mula sa Senado, may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, meron na tayong kumpirmasyon mula sa isang senador na nakausap ng GMA News na base daw sa ibinigay sa kanyang impormasyon ng isang miyembro ng Senate Secretariat ay wala na dito sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Nakaalis daw ito mga bandang 2:30 ng madaling araw at ngayon ay nag-iintay pa tayo ng opisyal na pahayag galing din sa kampo ni de la Rosa. Pero kanina nakita rin natin dito yung mga abogado niya na sina Attorney Israelito Torion, pati na rin si Attorney Jimmy Bondoc. At ang sabi nila ay nandito sa Senado si De La Rosa. Kanina to mga bandang 9:00 ng umaga. Pero kanina din ay sinubukan namin na umakyat doon sa opisina ni De La Rosa dito sa Senado. Pero pinigilan kami ng Office of the Senate Sergeant at Arms dahil wala pa raw instruction sa kanila kung pwede nang umakyat ang media doon. Sa ngayon din ay hinihinga natin ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Robin Padilla dahil merong impormasyon na nakarating sa atin na umalis daw si Senador Bato kaninang madaling araw kasama si Senador Robin Padilla gamit ang sasakyan ni Padilla. Wala pa itong opisyal na kumpirmasyon, Connie. Ang nakuha lang natin na kumpirmasyon ay yung nakaalis na nga itong si De La Rosa. Samantala naman ay pinasisibak sa pwesto ni Senador Amy Marcos ang ilang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Sa liham na ipinadala niya kay Pangulong Bongbong Marcos, hiniling niya na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Ayon kay Senadora Marcos, mahalagang maisagawa ang isang buo, malaya at walang kinikilingang investigasyon kaugnay ng insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang mga opisyal ng NBI. Sa ngayon, Connie, ako nakikita ninyo nakakordon pa rin sa likod ko. Itong area na ito yung Paliko. Yan po yung lugar kung saan nagkaroon nga ng putukan kagabi. Hindi pa rin natin nakikita na personal kung ano yung itsura nito pero base dun sa mga larawan at video na ipinost ni Attorney Torion kagabi ay merong mga basag-basag na salamin na merong mga tama ng bala. Connie? Yes, Mav. Business as usual na ba ngayon dyan sa Senado matapos itong putukang nangyari kagabi? Actually, Connie, parang medyo half-half na masasabi mong business as usual. Yung kalahati ay oo, business as usual dahil may pumasok yung mga Senate employees ngayon, yung Senate media ay nakakapasok pa rin. Pero yung kalahati ay hindi business as usual dahil nga meron paling mga areas na naka-cordon off ngayon. At yung kaninang nabanggit ko na sa 5th floor ay hindi pa rin kami nakakaakyat. Sa ngayon, ang inaasahan lang natin na event dito sa Senado, walang committee hearings kasi, ay meron lang isang luncheon si Senate President Alan Peter Cayetano dito sa isa sa mga committee rooms. Kaya inaantay din natin na dumating siya para makausap natin at makahingi rin tayo ng kumpirmasyon tungkol nga dito sa paglabas ni Senator De La Rosa mula sa Senate building, Connie. And as we speak, Mav, dahil nga nabanggit mo na kinukunan nyo pa rin ng pahayag sana, no, itong tanggapan ni Senador Robin Padilla, wala pa rin sa ngayon na nagbibigay ng pahayag on their side because sabi mo nga, may mga bali-balita na maaaring magkasama si Senador Bato de la Rosa at si Senador Robin Padilla. Tama, Connie, wala pang kumpirmasyon. Nag-reach out na tayo sa opisina pareho ni De La Rosa, pati na rin ni Padilla, pero wala pang sumasagot sa atin ngayon maski staff nila. Yan yung inaantabayanan pa natin ngayon, Connie. Okay, maraming salamat, Mav Gonzalez. Samantala, dismayadong ilang senador sa nangyaring gulo sa Senado kagabi. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, nasa caucus sila na mayorya ng sumiklab ang gulo. Balitang hatid ni Jamie Santos. Bago mag-alas 8 ng gabi, narinig ang mga putok ng baril sa ikalawang palapag sa loob ng Senado.
Nagdulot ito ng matinding tensyon. Agad pinalikas sa mga nakabantay na taga-media, pati mga natitirang staff ng Senado. Bago yan, inanunsyo ng Acting Senate Sergeant at Arms na si retired Police Major General Mau Aplasca na mayroong aarestuhin. We're going to arrest somebody. Sir, sorry. Sino po, sir? Sino, sir? Sino, sir? No, can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Mula sa umiiral na elevated alert level, inilockdown ang gusali ng Senado. Lalo pang hinigpitan ng seguridad at nag-abiso ang USAA o Office of the Senate Sergeant at Arms na lumabas na ang mga gustong lumabas. Saka isinara ang roll-up door o mga daanan papasok at palabas ng gusali. Kasunod niyan, namata ang naka-full battle gear at nagsuot ng bulletproof vest ang mga taga-USAA. Dumating din ang mga naka-uniforming sundalo. Tinanong si Aplasca kung sino ang aarestuhin, pero hindi siya agad nagbigay ng detalye. Namataan din si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumakay sa elevator kasama ang kanyang staff. Bumaba siya muli sa opisina ni Senate President Alar Peter Cayetano. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng grinder o tila may nagbabarena sa labas ng isang pinto ng gusali na nasa side ng tanggapan ng GSIS. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa USAA, may mga nagtatangka umanong makapasok sa Senado. Sa kanyang live stream, kinumpirma ni Cayetano na nagkaroon ng putukan pero hindi malinaw kung sino ang mga nagpaputok. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. So again, no, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Pinuna naman ng magkapatid na Cayetano ang naging tugon umano ni NBI Director Melvin Matibag nang tawagan siya ni na Senador Pia Cayetano at Loren Legarda kaugnay sa putukang nangyari sa loob ng Senado. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI Director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. Naglabas din ng kani-kanilang post ang iba pang senador tungkol sa sitwasyon sa Senado. Hindi tama itong nangyayari kung nais nilang nakipid si Senator Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito at nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika. Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero lakas ng putukan sa loob at nag-blackout kami. Dito pa kami kasama lahat ng senador, pati yung kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us. Pasado alas 8 ng gabi nang dumating si Interior Secretary John Vic Remulla. Nandito na po si Secretary John Vic Remulla. Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari. Sa mga kababayan natin nakikinig, huwag muna kayong masyadong mabahala. To secure the senators, that is my #1 priority. I will not arrest Senator Bato. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News. Ayon sa Southern Police District, may naaresto kagabi na isang driver ng NBI na hinihinalang nagpaputok daw ng baril sa Senado.
Sabi naman ng nagpakilalang asawa niya, 5 taon ng volunteer sa NBI ang kanyang mister na kung minsan ay nagsisilbing driver. Balitang hatid ni James Agustin. Gulat po, naiyak po ako. Emosyonal ang nagpakilalang asawa ng isang volunteer ng National Bureau of Investigation na naaresto umano kagabi matapos ang nangyaring gulo sa Senado. Pasado 2:30 na madaling araw siya dumating kasama ang kanilang abogado. Nalaman daw nila na naaresto umano ang 44 anyos sa volunteer ng NBI mula sa kanyang katrabaho. Tinawagan po ako nung kasama niya pong volunteer din po na yun nga po, inaresto daw po siya. Nandito kami ngayon para malaman kung totoo nga nakakulong at para malaman kung ano yung sitwasyon niya and also para malaman kung ano yung basis kung bakit siya hinuli. Bago mag-alas 11 kagabi, sa social media post ni Senator Amy Marcos, sinabi niyang may balita na raw na may nahuling taga-NBI, isa umanong confidential agent. Binalikan daw ang tactical bag na naiwan sa lugar kung saan may narinig na mga putok ng baril at pinangalanan ng boss niya na mula sa transnational crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Sa impormasyon namang ibinahagi ng asawa at abogado, mahigit 5 taon na raw nagtatrabaho bilang volunteer sa NBI ang umano'y inaresto. Nang tanungin kung ano ang trabaho ng isang volunteer. Any kind po, lahat po. Driver po, basta kung ano pong pinapagawa sa kanya. Siya po isang volunteer. Volunteer po sa NBI. Hindi po siya agent, volunteer lang po siya doon. When we say volunteer dahil? Parang rank and file lang po siya doon. Hindi siya empleyado talaga. Nakipag-usap sila sa mga security guard. Matapos sa mahigit 20 minuto, bigo silang makapasok kaya nagpa siyang umalis muna. Ang feedback po namin mula sa security guard is they already coordinated with the Sergeant at Arms daw and wala daw info whether or not may nakadetain dun sa custody ng Senate. So they cannot confirm at this point or they did not deny if may naka-detain. Unfortunately, they denied us entrance and we cannot force our way, of course, within the Senate premises. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Itinanggi ng National Bureau of Investigation na may mga tauhan ng NBI ang nagpaputok ng baril sa loob ng Senado. Wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Kausap ko lang po si Secretary Bida at sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction na wala tayong gagawin. Wala nga po taga-NBI doon eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI. Panayam po yan ng GMA News kagabi kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sabi niya, nasa isang hotel ang mga opisyal ng NBI para sa kanilang workshop at planning. Ayon pa kay Matibag, nakatanggap siya ng tawag mula kay Senate President Pro Tempore Loren Legarda na nagsabing paalisin daw ang NBI agent sa Senado. Sinabi raw niya sa senadora na wala silang tauhan doon. Ipinauubayan na raw ng NBI sa pulisya ang investigasyon kaugnay sa insidente. Nagpalipas na magdamag sa labas ng Senado ang ilang grupo, kabilang po ang mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kasunod na mga putok ng baril sa loob ng Senado kagabi, magdamag na bantay sarado ng mga pulis ang loob at labas ng Senado. Umabot sa mahigit 1,000 pulis at uniformed personnel ang nakapaligid sa Senado kagabi. Mayroon ding mga rallyista. May puntong sumugod at nagtangkang alisin ng mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga barikada. Ang iba, nagpumilit na malampasan ng mga pulis. Nakita rin natin si Senador Tito Soto nang lumabas ng Senate compound. May nagsaboy ng tubig sa kanyang sasakyan. Sa isang Facebook post, ipinahayag ni Soto ang kanyang pagkadismaya sa PNP at iba pang security personnel. Bigo umanong kontrolin ng mga otoridad ang mga nanggulo at umatake sa kanya habang nasa loob ng sasakyan. Ilang beses umanong pinaghahampas ang kanyang sasakyan, binato ng mga bote at pinagmumura siya. Sinusubukan pa natin kunin ang pahayag ng PNP kaugnay niyan.
Di na ho natin mapigilan ng emosyon, may mga nagagalit po talaga. Ay Senator Soto naman, siguro sana maunawaan na lang niya ang mamamayang Pilipino. Siya ay isang senador, siya ay naglilingkod bayan, ang mga Pilipino ay sawa lamang sa maling pamamalakad ng gobyerno. Mag-aalas 11:30 kagabi nang magdatingan ng ilang miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT at uniform personnel ng PNP. Ilang van din ng SOCO ang sumunod na pumasok sa Senate compound. Magdamag naman ang kilos protesta sa labas ng Senado. Ilang grupo ng mga relihista ang nanawagang makulong si Senador Bato de la Rosa at malitis si Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga taga-suporta naman ni De La Rosa may bitbit pang standee. Naroon din si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at dating Congressman Mike Defensor. Anila, isa umanong tangkang assassination ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. This will probably be the biggest political crisis of this year. President Marcos must be investigated for his involvement in the Senate assassination attempt because this is the first time it happened in our history. Command responsibility. Head siya ng executive. Inaatake nila yung legislative body natin. And yun ay pagyurak na at pagtapak sa ating salinding batas at sa ating demokrasya. Sisikapin namin kunan ng reaksyon ng Malacanang kaugnay niyan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi taga-gobyerno ang nasa likod ng gulo sa Senado kagabi. Hindi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y Sabi ng Pangulo, dalawang klase ang mga unipermadong personnel sa Senado. Mga pulis na inatasang magbantay roon at mga taga-Marine Detachment na tungkulin ding tiyakin ang seguridad sa Senado. Mga taga-Senate Sergeant at Arms naman ang mga nakasibilyan. Ayon daw sa pakikipag-usap ng Pangulo kay NBI Director Melvin Matibag, wala silang tauhan na nakapasok sa Senado dahil wala naman daw utos sa kanila. Sabi rin ng Pangulo, wala siyang utos kanino man para arestuhin kagabi si Senador Bato de la Rosa. Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang nagsimula ng gulo sa Senado. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this.